Minsan kabayan ay napadalaw ang ating alamin sa area na kung saan ay may produksyon ng seaweeds o damong dagat kung tawagin. Alam po ninyo, ang seaweeds ay may taglay na mga sangkap na mahusay sa ating kalusugan. Kung kaya't ito ay binigyang pansin at panahon ng mga dalubhasa. Nakitaan din ng tulong para sa kabuhayan ng mga Pilipino. At nakuha natin ang malawak at maraming pakinabang na bigay ng tubig alat at ng ating karagatan. Isa na rito kabayan, ang seaweeds. Ito po, mga produkto na kagaya po ng mga pansit. Ano po? Latest ninyo, Canton. Opo. Ang latest product po ng seaweed ay seaweed canton. At ito, ang proseso nito at saka proseso ng Canton pareho. Magkaiba po. Ito po ay dumaan sa frying o pag prito. Ito po ay hindi. Ito po ay sa drying lang. Ito po ay sa frying. Pero kung talagang tutusin, wala ho bang nababago sa taglay na sustansya, mga mineral na nakukuha po sa seaweeds? Hindi po nagbabago. Ibig sabihin, walang nawawala. Wala po. Ano po ang mga nare-retain na mga sustansya dito kapag pinoproseso na? Yung phosphorus, potassium, tsaka andyan pa rin po yung kanyang iodine at tsaka calcium. Pero bakit napapakonsentrate po kayo sa paggawa ng mga pamalit sa mga pansit? Gaya nga ngayon, mahal na po ang bayad ng flour. Mahal na ang flour ngayon. Kaya dapat maghanap ng alternative na a source of carbohydrates na pwedeng gawing pansit para maging affordable at saka nutritious. Pero kung talagang tutusin, ito ba ay tatanggapin ng mga tao kung sakasakali? Tatanggapin po kasi almost lahat ng tao ay kumakain ng pansit at saka hindi naman naiiba ang lasa kaysa mga commercial pansit. Kahit na malaman nila na galing po sa seaweeds to. Mas lalong gugustuhin pa siguro kasi mas nutritious ito kaysa yung ordinary pansit na nabibili. Okay. Si Mrs. La Chica, yung sinusubok po ninyo, ano ito? Mga para po sa mga biskwit naman, ano po? Seaweed macarons po. No? Anong pagkakaiba nito sa ordinaryong mga macarons? Ang ordinary macarons po ay mostly desiccated coconut. Pero dito sa ginagawa namin, parang sinasubstitute namin desiccated coconut with gracilaria or seaweeds, yung tamsaw na sinasabi o gulaman dagat. Pero what will make it different from the ordinary desiccated coconut? In terms of nutritive value, it's better because of the addition of seaweeds. In terms of cost, a little cheaper kasi mahal po yung desiccated coconut, 100 per kilo, samantalang seaweeds mura lang. Seaweeds kabayan, damong dagat, para sa maraming Pilipinong naninirahan na malapit sa dalampasigan. Subalit ang hindi alam ng marami, sa seaweeds kabayan, nagbubuhat ang ilang mahalagang sangkap sa produksyon ng pagkain at gamot. At gamit din sa ilang bagay na ating nakikitang produkto sa mga bahay at mga industriya. Alalahanin po ninyo kabayan, seaweeds, damong dagat mula sa palatuntunan, ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Mamaya kabayan, ipagpapatuloy po natin ang ating mga pagpapakitang gawa ukol naman ito sa pag-aalaga ng mga hayop na tulad ng aso.
Alam po ninyo, ngayon ay sikat na ang tinatawag po natin K9 dogs sa pagpuna ng mga ipinagbabawal na gamot o drugs, kabayan, gamit ng polisiya at ng militar. Dog training, kabayan, pagkalipas lamang ng ilang sandali. Did you know that the tilapia is the most bred fish in the aqua farming to date? It grows fast and easy to breed. Tilapia has a market in hatchery and grow out locally and globally. Interested yet? Attend the Tilapia Production Seminar by GSK Gabayan sa Kabuhayan. Kabayan, para mag-enroll sa anuman sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-7454 0915-449-4491. Alam po ninyo, kabayan, itong mga nakalipas na ilang linggo, naging tampok sa mga balita ang mga tinuturoang aso na kung tawagin ay K9 dogs. Mahusay na katulong sa paghahanap at pagtuklas ng mga ipinagbabawal na kontrabando tulad ng mga illegal drugs. Kung ano ang itinuturo sa mga ito ang kanilang hahanapin. At sinabi ng mga dalubhasa kung ang tao ay nagkakamali o kaya'y ang mga makinarya. Alam po ninyo, ang K9 dogs ay hindi nagkakamali. Tulad ng mga patunay sa nakalipas na mga pangyayari sa Bureau of Customs, kabayan. At kabayan, hanggang sa ngayon ay pinagtatalunan pa ang nasabing issue. Subalit para sa mga K9 dogs, pinagkakatiwalaan ito ng mga nag-aalaga at nagsasanay. Noong 9/11 incident, naging mas security conscious tayo para hindi na mangyari yung kagayang insidente, yung any terroristic incident. Kaya para ma-secure ang ating mga ports, nag-activate ng Coast Guard K9 sa pakikipagtulungan ng Philippine Ports Authority. At ang unang training niyan ay nag-umpisa sa mga private K9 security agencies. At nung marunong na yung mga tao natin noong 2005 and 2006, nag-umpisa na tayo mag-train ng sariling aso natin. Meron kayong yung binuuho yung Coast Guard Handlers Training po, no? Yung course po. Gaano ho to katagal yung course po na ito at ano ho yung objective po ninyo? Ang Coast Guard K9 Handlers course ay mula 8 months hanggang 1 year. Mas matagal kumpara sa training ng mga private. Ang private ay mga average yan, 6 months lang. Pero ang sa amin kasi, ang dinedevelop namin, hindi lang yung aso. Pati yung mga handlers ay atin tinuturuan kung ano ang dapat gawin kung sakaling mayroong mahuli. Kasi hindi lang sila, ang objective nila, hindi lang ma-detect kung nasaan yung explosive or nasaan yung narcotics. Pati kung ano ang gagawin nila, once may ma-detect, kasama yun sa itinuturo natin. Kaya po, mas mahaba yung training ng Coast Guard K9 kumpara sa mga private K9 agencies. Ano ba yung mga criteria or qualifications para mapabilang po dito? Siyempre para sa membro ng Coast Guard K9 na tao, dapat siya ay membro na ng Philippine Coast Guard. Yun lang mga personnel na ng Philippine Coast Guard ang tinitrain namin para maging handler. Sa mga aso naman, nanggagaling yan na dalawang klase. Ang isa ay product ng aming breeding program, yung isa naman ay sa aming donation program. Marami pong mga pet owners na nagbibigay sa atin ng aso ng libre dahil mas gusto nila na mas mapakinabangan yung kanilang mga alaga. Sa ngayon po, ilan ho ang K9 po ninyo dito po sa inyong facility? Mayroon tayong 162. Kasama na doon yung nakagraduate na, yung nagtitraining at saka yung mga reserve, pati yung mga bagong anak. Ano-ano hong breed ho ba ang minemaintain po ng Coast Guard? Ang pinakamarami ay Labrador, Golden Retriever,
tsaka Belgian Malinois. Meron ding German Shepherd, tsaka Jack Russell. At itong pinakabago namin ngayon, meron na tayong Aspin. Alam ho namin yung mga binanggit niyo ho, yung mga foreign breeds tulad ho ng mga Labrador, Golden Retriever, talaga hong nagagamit na ho yan. Pero sa Aspin po, paano ho yung training po ninyo dito? Actually, malaking challenge sa amin yan na gusto nga nating patunayan na ang lahing Pinoy ay kayang makipagsabayan sa mga lahing imported. Paano po yung, di ba sa mga canines ho, paano ho nyo nase-select na ito pwede itong i-training o i-groom para maging isang bomb sniffing or narcotic dog po? Dalawang klase ang screening natin. Unang-una ay screening ng mga vet, yung mga veterinary officers natin, yung mga doktor natin ng mga hayop. Tinitingnan nila kung ito ba ay healthy, walang nakakahawang sakit, nasa tamang edad at kung ano-ano pang tungkol sa kalusugan. Ang pangalawang screening naman ay nag-i-screen yung ating mga canine instructors kung may potential ba o may drive yung aso. Canine dogs, mga hayop na alaga na masasabing man's best friend, reliable company, at reliable ally, wika nga. Kung kaya't ito ay gamit ng maraming bansa sa kanilang mga programa lalo na sa paghahanap ng mga bagay na hinahanap po ng mga tao, legal man o hindi. Canine Dogs Kabayan, mula sa palatuntunang ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Mamaya kabayan, muli po nating babalikan ang ukol naman sa mga nauuso ngayong edible landscaping, bahagi ng urban gardening projects. Mamaya pagkalipas lamang ng ilang minuto. Did you know that the tilapia is the most bred fish in the aqua farming to date? It grows fast and easy to breed. Tilapia has a market in hatchery and grow out locally and globally. Interested yet? Attend the Tilapia Production Seminar by GSK Gabayan sa Kabuhayan. Kabayan, para mag-enroll sa anuman sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-7454 0915-449-4491. Alam po ninyo kabayan, kamakailan ay naging bahagi ng Agri-Fishery Forum and Exhibits ang ukol sa tinatawag nating urban gardening. Paraan ng paghahalaman at pagtatanim ng iba't ibang uri ng gulay para sa ating kalusugan. At ito'y gamit na rin sa mga urban areas kabayan. Ito ay dala ng kagipitan sa produksyon ng pagkain tulad ng mga gulay. At kabahagi nito ang tinatawag na edible landscaping para maging kaaya-aya at magandang tingnan ang ating urban garden. At ang landscaping na nabanggit ay umaani na ngayon ng atensyon ng napakaraming mga land developers tulad ng mga nakita at naipaliwanag sa ating palatuntunan. Narito ang ilang kaalaman ukol sa edible landscaping. Panahon ng merong isang profesor sa UP, kung tatanda nyo yung Professor Naranha, ay pinropose niyang gawan kaya natin ng kaunting variation ang landscaping na pwede bang kainin na rin natin yung ating tanim. Kaya
Ngayon nangyari yung tinatawag na edible landscaping without sacrificing yung beauty. No? Kasi sa landscaping may mga sinusunod po tayong parang batas o yung rule on landscaping like mixture of colors, yung shape, no? Mayroon sa landscaping yan na pwede pala naman na kung ang gagamitin natin ay itong mga gulay, prutas, pati nga po yung ating mga herbs. At may dala rin niya po akong sample dito. Uy, yung ba may kaugnayan lahat sa environment? Opo. Kasi ang environment impact ngayon ito, nagagamit natin yung mga lupa na idle, maganda sa tingin. Pagkatapos, ang kagandahan noon, yung supposed to be mga itatapon natin. Basura na siya, pwede pang gamitin natin. O, bigyan natin ng ehemplo. Pwede po kasi yung balat ng saging na normally ended up sa garbage, huwag nyo itapon. Ilagay nyo na lang doon sa ilalim ng lupa, tapos tamnan nyo, samahan nyo pa ng balat ng itlog. Ano yung gagawin sa balat ng saging? Hayaan nyo lang doon. Ilagay nyo sa lupa. Pabayaan mo mabulok. Mabulok kasi siya ay may potassium. Yun namang balat ng itlog ay rich in calcium. So pag nag-mix yung dalawang yan, kailangan ng halaman, hindi na nakita yung basura, napakinabangan pa ng ating mga halaman. So, sa landscaping natin, ang pinag-uusapan natin ay kalimitan yung kulay. Kaya may dala po ko rito. Actually, ito ay isa sa mga koleksyon ko noong halaman, kung tawagin ay mayana. No, natuwa ako. Gulay ba yan? Ito ay medicinal plant. Medicinal plant. Nung bata pa kami, yung pag nabukulan kami, kasi malilikot kami nung araw, kukuha ka na isang dahon, tatapal mo lang. No? Paano? Dahon. Medyo ganunin mo, tapal mo rin sa bukol mo, at siya ay mawawala yung bukol mo. Which is true pala, Doc. Dahil nung ni-research... Bukol lang, ha? Bukol. Puwirang pork nuts. Hindi ko pa nasubukan. Pagkatapos, lumalabas din sa mga pag-aaral na pwede rin siya sa mga may hika. Lagnat, sipon, ubo. Okay. Aba, sabi ko, ba't hindi ko nalaman nung araw? Pero ngayon, hindi lang siya tanim na pang kalusugan, pwede pa siyang dekorasyon. Kasi ito pong halaman na ito, siguro yung alaga ko sa bahay ay nasa mahigit 10 klase na iba-iba ang kulay. Kaya pwede po itong tinatawag nating pang-highlight, pang-color mixture. Okay. Sabi po nung meron ako ritong isang kopya ng magazine ni Bernie Dizon, Sabi na sa UPLB kasi sa Los Baños, edible landscaping for healthy lifestyle, beauty, and food bounty. Yes po. Yung sinasabi mo, healthy lifestyle, yan ba yung sa organic mo? Opo. Ito po lahat ng sinasabi ko, ay ginagawa ko po ito kasi ako ay merong maliit na garden sa palibot ng bahay. Ang meron mo kapag pagkakataon may bisita ako, ang ibinibigay ko sa tea, 3 dahon lang nung aking herbal doon plus yung bulaklak na kulay blue, violet na kung tawagin ay ternate. Siguro alam ni Ma'am yun, ano po? Blue ternate. Oho. Kung minsan pag ayaw ng kape. Ternate sa Cavite. Cavite. No? Ito po, terna, tapos yung dulo, T-E-A. Kaya pang tea. Yun pong kulay ng inyong tea, magiging blue. Saan naman pumapasok ang beauty? Ang pagdating naman po doon sa arrangement, alam niyo ho kung minsan yung beauty, and dito sa Pilipinas may kasabihan, uy, mayaman siguro may-ari ng bahay na ito kasi naka-landscape. Ngayon, hindi natin kinakailangang maging mayaman para makapag-create ng isang magandang landscape. No po? Kinakailangan lang natin maintindihan yung tinatawag nating relasyon ng batas ng pagla-landscape at pwedeng gamitin natin ng ating mga gulay. Halimbawa po lettuce. Ang lettuce po napakaraming klase. Merong berdeng-berde, merong matamlay ang pagka-berde, meron namang mapula. Pagka po kayo, meron tayong... kasi po ang landscaping ay tinatawag din nating art. No? Pag sinabi pong art, kalimitan yan ay merong sinusunod silang batas pero naandun pa rin paano po siya papapalabasin ng maganda. Meron po tayo roon sa, kung tayo ay pamilyar sa color wheel, minsan pinagsasama-sama natin yung kulay na magkakatabi. Halimbawa, orange, red, and yellow. Kung mapapansin nyo, ito yung kulay noon. Okay. Ano po? Kung gusto nyo naman, blue, violet, purple,
Yun naman po ay maganda kung gusto nyo ang lugar nyo tahimik, gusto nyo mag-meditate. Pwede nyo pong iset ang mood. Ang mood, opo, depende. Ang kulay ba? Opo, ang kulay ay nagbibigay ng nagdidikta. mood yan, no? Kaya po, ang isang loob ng kwarto nyo, meron din tayong color choices. Pagka babae, iba kulay. Kasi gusto niya ganito ang mood. Pwede pong iset natin ang ating kapaligiran using etong mga ating mga gulay, halaman, herbal, at makakapag-set tayo ng sarili nating mood. Ang maganda po ngayon sa edible landscaping, dati kasi yung garden nasa likod ng bahay. Ngayon, nasa harapan na. Kasi ang maganda, kung meron kayong magandang garden sa harapan ng bahay, meron tayo ng tinatawag na yabang factor. Uy, ganda ng ano mo garden mo. Urban Gardening Kabayan, kabahagi ng edible landscaping para sa maganda at maayos na kapaligiran. At pwede pang pagkakitaan kabayan, malakihan o maliit man. Ang lahat ng ito mula sa palatuntunang ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, ang tabay po kayo sa ating GSK, demonstration ng mga piling proyekto para sa inyong hanap na hanap buhay at mga proyekto. Gabayan sa kabuhayan pagkalipas lamang ng ilang minuto. Did you know that the tilapia is the most bred fish in the aqua farming to date? It grows fast and easy to breed. Tilapia has a market in hatchery and grow out locally and globally. Interested yet? Attend the Tilapia Production Seminar by GSK Gabayan sa Kabuhayan. Kabayan, para mag-enroll sa anuman sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-7454 0915-449-4491. Alam po ninyo kabayan, ang isang seminar na dapat napasukan ng marami po nating mga kababayan ay ang ukol sa processing ng mga isda. Sa isda, pwedeng gawin ang ginagawa po natin sa karne ng hayop na tulad ng baboy, manok at baka. Sa isda kabayan, may mga proyektong pwedeng gawin na hindi pwede po sa mga karne ng hayop. Tulad halimbawa ng sardinas po sa bote. Lokal at likas na sardinas na pwedeng gawin at pagkakitaan kabayan. Panoorin po ninyo. Naman, pagsasardinas naman ang ating pag-aaralan. Sa pagsasardinas, anumang isda pwede niyong gamitin. Pero yung ngayong araw na to, ang gagamitin natin, bangus. So, tanggalin lang natin yung ulo. Alisin niyo yung bituka niya, no? Linisin niyo. So, ngayon, ang gagawin natin, tanggalin nyo yung mga gills niya. Yung pins, okay? Ile-level natin sa size ng bote. Then, hiwain natin. Tapos, magkakaroon tayo ng pre-cooking para yung natural juice niya, matanggal natin mamaya. Kaya, lalagay nyo ng maayos. Yung magandang tingnan, ano? So, i-pre-cooking natin siya, mga 30 minutes. So, ngayon, mag-umpisa naman tayo, maglalagay tayo ng mga sangkap or ingredients. So, sa pagsasardinas, ang gagawin naman natin ay yung French style. So, kakailanganin natin ang pickles, sliced, carrots, yung bay leaf natin, syempre yung asin,
Ngayon, kung gusto natin, lagyan natin ng hot pepper, okay lang, pero optional yon. Pinaka-importante, ang corn oil. Pag naglagay tayo ng salt, huwag nating itik-tik. Ang corn oil natin, neck level. So, ito na ngayon, ready na for cooking. Nakita natin yung pressure cooker kanina, doon natin sasalang. Antay natin yung gauge niya, pumunta sa 15 pounds. I-maintain natin yon for 1 hour. And then after 1 hour, may sardinas na tayo. So, yung ating sardinas, natapos na sa pagluluto, no? Ito na ang finished product natin. Ngayon, ilalak na natin siya. Diretso ang lock. Okay, but tingnan natin kung, kaya ito yung binabaliktad natin para malaman natin kung okay yung paglalak natin, kung hindi maglilik. Tulad ng ating nasabi, marami po kayong matututunan sa fish processing seminar ng ating alamin. Madaling paraan at magbibigay ng kita po sa inyo. Tawag na po kayo kabayan sa GSK at sumali sa fish processing seminar. Matuto at kumita. Gabayan sa kabuhayan ng ating alamin. Mamaya, ang kasunod po kabayan, extension service ng ating programa pagkalipas lamang ng ilang minuto. Kabayan, napag-uusapan po natin ang pagpapalahi ng mga alaga natin. Magtungo naman tayo sa baboy. Nitong mga nakalipas na taon, naging paksa sa ating alamin ang paraang paghahalo-halo o crossing ng mga alagang baboy. Ang napag-usapan noon ay kung papaano magagawa nating matitibay ang mga kalusugan ng mga alaga nating baboy. At sa kabilang dako, makuha naman natin ang mabilis na paglaki ng mga ito. Kasama na rin ang maraming biik na maaaring makuha sa mga alaga. Alam po ninyo na ipayo ng ilang dalubhasa ang crossing ng mga native at ng mga lahing puti. Sa dahilang naroroon ng mga katangian o traits na ating nabanggit. Makukuha sa mga native ang tibay ng katawan at kalusugan. At sa puti naman, ang maraming biik at ilang pang mabubuting katangian ng mga nasabing lahi. Cross kabayan ng mga ito na sinubok na rin ang ating alamin at iba pang mga kababayan natin sa ating Alamin Farm. Ang pagsubok sa lahing puti, barako at inahing native o vice versa. At maganda po kabayan ang kinalabasan. Sa kabilang dako kabayan, naipayo naman ang iba pa nating mga dalubhasa na ito ay isang paraang may ibang layunin. Pero kung pag-uusapan ang mga lahing puti na magbibigay sa atin ng hinahanap po nating mga katangian tulad ng mothering ability, maraming biik na makukuha, pagiging maamo, maraming gatas, madaling lumaki at marami pang iba. Wala na raw hihigit pa sa mga lahing galing at pinaghusay sa ibang bansa. Okay, ito mga ano na to? Mga female. Oh, mga pit-trained gills na ito yung mga babae. Dito natin i-cross yung mga, para ma-maintain yung pure line, i-cross natin ibang barako dito.
para may pure P-train pa rin tayo. Ano ang pagkakaiba ng P-train na babae tsaka sa P-train na lalaki? Well, pareho silang pure breed. So para magkaroon ka pa rin ng pure lines, yung una nating nilabas ng mga barako, i-cross mo dito para pure breed ang labas mo. Sa yung itsura niya ng pangangatawan at saka ng kondisyon ng pag-uugali at iba pa. Ito mga P-train na to, since stress negative to, tsaka tested line to from Europe, maganda rin ang mothering ability, litter size, feed conversion, tsaka makikita mo naman yung body conformation, ang haba. Tsaka loose lang maglakad, malambot maglakad. Hindi hirap, ayan, gumagalaw ng gusto. Galing ng kilos ng katawan, ano? Talagang maganda yung kilos ng katawan. Mamaya kabayan, sa huling bahagi ng ating programa ukol naman sa pag-aalaga ng mga isdang tulad ng bangus, naging bahagi ng ating Agri-Fishery Forum and Exhibits itong mga nakalipas na pagtatanghal, pagkalipas lamang ng ilang minuto. Did you know that the tilapia is the most bred fish in the aqua farming to date? It grows fast and easy to breed. Tilapia has a market in hatchery and grow out locally and globally. Interested yet? Attend the Tilapia Production Seminar by GSK Gabayan sa Kabuhayan. Kabayan, para mag-enroll sa anuman sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-7454 0915-449-4491. Alam po ninyo kabayan, para doon sa mga hindi nakapanood ng Agri-Fishery Forum and Exhibits ng ating programa, naging natatanging paksa ang ukol sa produksyon ng bangus. Napakalaki ng papel na ginagampanan ng bangus sa ating kabuhayan kabayan sa produksyon ng pagkain, hanap buhay at negosyo at marami pang ibang kaugnay na pinagkakakitaan. Kung kaya't ito po ay ating napiling paksain sa palatuntunan ating alamin. Actually po ay ongoing na yung ating community-based larval rearing facility program na under po siya ng ni Dr. Wesley Rosario. Okay. So ang mechanics po dito, mag-develop o mag-establish ng mga community-based larval rearing facilities ang BIFAR. Malapit dun sa mga central bangus station na kung saan minsan kasi pag sobra yung production nila ng itlog ay tinatapon lang. Ganon? Sayang. So yun po, kukunin ng BIFAR yun, it's either hingi or bili para po hindi masayang at makadagdag doon sa fry production natin. Napakalaki po siya ng requirement natin ng fry para sa ating bangus industry. Anong gagawin po ng inyong tanggapan? Teka muna, let's zero in on Region 4A. Ano po? Ano ang role po niyo rito? So ang Region 4A po, meron po tayong mga private hatcheries sa may Lucena, meron din po din tayo sa Unisan. So usually po kasi pag marami yung kanilang brood stock,
ay nagtatapon sila ng itlog dahil hindi kaya ng kanilang larval rearing facility. Okay. So nag-propose po ngayon tayo ng mga larval rearing facilities na i-establish sa mga regions na may mga bangus central hatcheries. Aha. Apo. Yung how many areas would you be able to include in Region 4A para magkaroon po ng sistema dyan sa sinasabi nyo sa bangus? Bali po ngayon ay meron na rin po tayong i-establish na 10 na legislated hatcheries dito sa Gawing Quezon. Aha. So ito po ay bukod sa magpo-produce sila ng fry, ay magpo-produce din ng itlog na pwedeng gamitin ng ating mga i-establish din ng mga larval rearing facilities. Ito po ay i-award naman doon sa mga Fisher Folk Organization or mga OFWs o mga IPs na ititrain po natin para po sila magkaroon ng livelihood at the same time ay ma-address natin yung kakulangan natin sa bangus fry. Yung bang mga sasali po dyan, ano pong suporta ang ibibigay nyo sa kanila kung sakasakali? Pardon po, Jerry. Kung may sasali tayo mga fisher folk, mga fisherman, at saka mga entrepreneur, ano po ang suportang ibibigay ng inyong tanggapan sa kanila? Yun nga po, yung mismong facility, mismong larval rearing facilities na ito po ay nagkakalagay ito ng 800,000 para po sa kanilang panimula. Ano yan, libre? Opo, bali ito po ay imomoa po siya, nakamoa siya sa BIPAR at saka doon sa grupo. Ano po ang laman ng suporta na ibibigay nyo dun sa 800,000 something na yan? Yung mismong structure po. At the same time, yung mga paunang mga operating expenses. Tapos pagka tumatakbo na po yung proyekto, paano po sila kikita, Direktor? So yun po, ibebenta po nila doon sa mga nagna-nursery naman. So ang mga nagna-nursery natin ngayon ay almost nakakonsentrate sa Bulacan. Aha. Bali ang requirement po kasi nila nasa 2 billion fry per 2 billion per year. Aha. Kaya po, ang atin po kasing requirement ay nasa 3 billion. So, yung po yung kakulangan, yun ay yung nanggagaling ng Indonesia, mga ini-import natin. There was once a time na tayo po ay supisyente sa similya ng bangus, po. Bakit po ano nangyari, bakit nalipat sa Indonesia? Balita ko, allegedly di umano naglabas po tayo ng mga sabalo sa labas ng Pilipinas. Sa Indonesia ba walang sabalo? Hindi po, palagay ko po hindi naman po totoo yun. Kasi ang bangus naman po ay natural na din naman ng Indonesia. Okay. Ang naibigay po natin sa kanila yung technology. Po. Kasi alam niyo naman natin na sa atin ang SIPDEC na siyang center ng mga trainings ng buong Southeast Asia. Aha. Nung po kasing nakaraang administrasyon po, nung panahon po nung previous, meron po tayong National Bangus Breeding Program. Bangus Breeding Program. Oo, pero ito po ay privatize Aha. So, hindi po na-sustain ng mga takers natin na taga-private. Kaya po medyo naapektuhan din po talaga yung ating bangus pride. Saka nung nakaraan po kasi ay meron tayong mga concession sa mga fry bank. Ngayon po kasi ay konti na lang din yung nahuhuli sa dagat. Kaya yun ang mga nag-contribute kung bakit nag-reduce talaga yung ating pangangailangan sa fry ng bangus. Alam po ninyo kabayan, marami pang pagkakataong mapag-uusapan po natin ang ukol sa mga isdang tulad ng bangus sa dahilang ito ay napakahalaga sa ating kabuhayan at produksyon ng pagkain. Dati-rati, tayo po ay nangunguna sa produksyon at pagbibenta. Ngayon po ay nahuhuli at namimili po ang Pilipinas.
Naitatanong nga ng marami nating mga kababayan, ano kaya itong nangyayari sa Pilipinas? Na sa halip na sumulong, maraming bagay na tayo po ay umuurong kabayan. Pasulong o paurong ang Pilipinas? Sana dumating ang panahon na muli nating maibalik ang dating imahe at katayuan ng Pilipinas sa buong daigdig. Lalo na sa kabuhayan, lalo na sa produksyon sa pananakakan at pangisdaan. Kabayan ng lahat ng ito mula sa inyong lingkod, Ka Jerry Geronimo, ng palatuntunang ating alamin.